Ang lihim na pag-ibig ng aking driver. Written by Mr. LG. Hello mga ka-Love Stories PH! Kumusta kayo? Handa na ba kayong kiligin, kabahan, at baka pati lumuha ng kaunti? Ngayong gabi, meron tayong ibabahaging kwento na talaga namang magpapatunay na ang tadhana kapag nilaro ka, wala kang takas. Pero bago natin simulan, gusto ko lang magtanong. Sino ba ang mas pinagkakatiwalaan mo? Ang taong kadugo mo pero laging nakatingin sa pitaka mo? O ang taong binabayaran mo pero handang ialay ang buhay para sa'yo? Minsan kasi, ang mga taong akala nating maliit o hamak lang sa lipunan, gaya ng isang driver, sila pa yung may pinakamalaking puso. Sila yung tahimik lang sa gilid, pero sila pala yung pinakamatibay na pader kapag umuho na ang mundo mo. Dito sa ating kwento, makikilala natin si Alicia. Isang babaeng nasa kanya ng lahat. Pero sa isang iglap, naging target siya ng sarili niyang pamilya. At sa gitna ng panganib na yan, may isang Jameson na laging nasa driver's seat. Hindi lang para magmaneho, kundi para maging tagapagligtas. Kaya ayusin niyo lang inyong pagkakahiga, isaksak ang earphones, at damhin natin ang bawat salita. Dahil ang kwentong ito, hindi lang ito tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang uri ng pag-ibig na hindi nakikita sa mga mamahaling hotel, kundi nahanap sa pagtakas, sa ulan at sa mga simpleng pangarap. Ito ang isang driver ang umibig sa kanyang among babae. May puwang kaya siya sa puso ng dalaga kung langit at lupa ang agwat nila? Simulan na natin. Isang mansyon, isang testamento, isang planong pagpatay. Si Alicia ang itinuturing na the Princess of Fortune. Sa kanya ipinamana ng kanyang yumaong ina ang bawat sentimo, bawat lupain at ang dambuhalang kumpanya na pinaghirapan nito. Ngunit ang bawat karangyaan ay may katapat na anino, ang kanyang tita Matilda, isang babaeng nilamo ng sugal at kasakiman, na naniniwalang ninakaw ni Alicia ang nararapat na para sa kanya. Para kay Matilda, ang tanging hadlang sa pagitan niya at ng bilyong-bilyong halaga ng yaman ay ang buhay ng sarili niyang pamangkin. Sa gitna ng panganib, may isang lalaking tahimik na nagmamasid mula sa driver's seat. Si Jameson, batikas, batapat at mailap. Higit pa sa pagiging driver, siya ang nagsisilbing kalasag ni Alicia sa mundong puno ng plastic ng ngiti. Nang marinig niya ang madilim na plano ni Matilda na itumba si Alicia, hindi siya nag-atubili. Sa gabing nilamon ng dilim ang mansyon at naging banta ang bawat yabag ng sapatos ng mga pumatay, si Jameson ang naging liwanag ni Alicia. Sa kanilang pagtakas patungo sa isang liblib na probinsya, kailangan maghubad ni Alicia ng kanyang korona. Mula sa mga designer heels, matututo siyang maglakad sa putikan. Mula sa mga fine dining, matututuhan niyang makisalo sa simpleng hapagkainan. Ngunit habang lumalayo sila sa gulo ng syudad, mas lalong lumalapit ang kanilang mga puso. Sa bawat gabing, magkasama sa ilalim ng mga bituin, matutuklasan ni Alicia na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay may lihim na matagal nang itinatago. Isang pag-ibig na hinding-hindi niya maamin dahil sa agwat ng kanilang mundo. Ngunit hindi titigil si Matilda. Hahantong ang lahat sa isang madugong paghaharap kung saan kailangan mamili ni Alicia. Ang kayamanang iniwan ng kanyang ina o ang buhay ng lalaking nagturo sa kanya kung paano tunay na mabuhay. Tanda kong iwan ang lahat ng milyon ko. Huwag mo lang siyang kukunin sa akin. Isang kwento ng pagtataksil, sakripisyo at ang katotohanang minsan ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nahahawakan kundi nararamdaman. Ang mansyon ng mga De La Vega ay tila isang paraiso sa gitna ng syudad. Ngunit para kay Alicia, isa na itong hawla na puno ng mga ahas. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang kwarto. Suot ang isang itim na dress. Ngayong araw, ang pagbasa ng huling testamento ng kanyang ina. Bagaman ilang buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ito, ang bigat sa kanyang dibdib
ay tila sariwa pa rin. "Alicia anak, handa ka na ba?" Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip, si Tita Matilda. Sa salamin, nakita ni Alicia ang kanyang tiyahin. Nakasuot ito ng mamahaling alahas na tila mapupunta sa isang party sa halip na sa isang seryosong pagtitipon. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa mga mata nito ang kislap. Alam ni Alicia ang ngiting yon, ngiting uhaw sa pera. "Handa na po, tita." Tipid niyang sagot. Sa loob ng library, nandoon ang family lawyer na si Attorney Suarez. Seryoso ang mukha nito habang binubuksan ang envelope. Sa tabi ni Matilda, ramdam ni Alicia ang panginginig ng mga kamay nito sa pananabik. "Ayon sa huling testamento ni Doña Elena de Vega, ang lahat ng kanyang real estate property sa Makati, ang kanyang 70% share sa De Vega Enterprises at ang lahat ng kanyang liquid assets sa bangko ay ipinamamana niya sa kanyang kaisa-isang anak na si Alicia de Vega." Naging bingi ang paligid. Ang tanging narinig ni Alicia ay ang marahas na pagtayo ni Matilda na naging sanhi ng pagtumba ng upuan. "Ano? Walang saysayan! Ako ang kapatid! Ako ang kasama niya nung nagsisimula pa lang ang kumpanya!" Sigaw ni Matilda. Namumula ang mukha nito sa galit. "Walang alam ang batang yan sa negosyo! Bakit sa kanya lahat?" "Ito ang kagustuhan ng iyong kapatid, Matilda." Mahinahong sagot ni Attorney Suarez. "May nakalagay din ditong kondisyon. Walang makukuha ang kahit isang pusingang sino mang kamag-anak na mapapatunayan nagsusugalo, nagwawaldas ng pera ng kumpanya." Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Matilda kay Alicia. Isang tingin na nangangako ng kamatayan. "Hindi pa tayo tapos, Alicia. Hindi patas ang nanay mo. Babawiin kong sa akin." Paglabas ni Alicia sa library, halos hindi siya makahinga. Naglakad siya patungo sa garahe kung saan naghihintay ang kanyang driver na si Jameson. Si Jameson ay hindi lang basta driver. Siya ang taong naging sandigan niya sa nakaraang 2 taon. Tahimik, masipag at may mga matang tila nakakabasa ng kanyang nararamdaman. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Jameson habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Nakita niya ang pamumutla ng dalaga. "Ihatid mo ako sa kumpanya, Jameson. Kailangan kong magtrabaho." Mahinang utos ni Alicia. Habang bumabaybay sa kalsada, nakatingin lang si Alicia sa labas. Hindi niya alam, panay ang sulyap ni Jameson sa kanya sa rearview mirror. Gusto siyang aluin ng lalaki. Pero alam nito ang kanyang limitasyon. Driver lang siya, isang hamak na empleyado. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging tahimik, may isang lihim na panata si Jameson. Protektahan si Alicia, kahit anong mangyari. Nang maihatid si Alicia sa opisina, kailangan bumalik ni Jameson sa mansyon dahil may ipinapakuha ang dalaga. Ngunit pagdating niya ron, isang kakaibang eksena ang bumungad sa kanya. Nasa garden si Matilda. May kausap sa telepono. Nagtago si Jameson sa likod ng malalaking halaman. "Gawin niyong lahat! Ayaw ko makitang buhay ang pamangkin ko bukas ng umaga. Siguraduhin niyong magmumukhang aksidente o robbery gone wrong. Pag wala na siya, sa akin mapupunta ang lahat." Nanigas ang buong katawan ni Jameson. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagwawala. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Palihim siyang bumalik sa sasakyan at mabilis na pinaharurot ito pabalik sa kumpanya. "Anong problema, Jameson? Bakit hingal na hingal ka?" Tanong ni Alicia nang makita ang driver sa loob ng kanyang opisina. "Mama, kailangan nating umalis. Ngayon na." Seryosong sabi ni Jameson. Ang boses nito ay puno ng otoridad na ngayon lang narinig ni Alicia. "Ano? May bisita pa ako, Jameson." "Mama, bakit di kayo sa akin? Pinaplano ng tita niyo na ipapatay kayo ngayong gabi. Narinig ko mismo." Nabitawan ni Alicia ang hawak na ballpen. Ang kumpanyang pinaghirapan niya, ang mansyong kinalikahan niya, biglang naging isang bitag. Ngunit sa gitna ng takot, tiningnan niya si Jameson. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang katapatan na wala sa sarili niyang kadugo. "Saan tayo pupunta?" "Sa lugar na hindi kayo mahahanap ni Matilda. Magtiwala kayo sa akin, Alicia. Hindi ko hahayaang may humawak sa inyong kahit isang daliri lang." Sa sandaling yon, ang relasyong amo at driver ay tuluyan ang nabura. Nagsimula na ang laban para sa buhay at para sa isang pag-ibig na hindi inaasahan. Ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot
na bumalot sa mansyon ng mga De Vega. Ngunit hindi ito nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, dala nito ay isang nakakabinging katahimikan na tila nagbabadya ng bagyo. Sa loob ng dining room, pilit na pinapakalma ni Alicia ang kanyang sarili habang sumasabay sa pagkain si Jameson. Hindi ako sanay na tahimik ang bahay na to. Basag ni Alicia sa katahimikan. Ang kanyang boses ay bakas ang panginginig. Jameson, sigurado ka ba sa narinig mo? Si tita. Talaga bang magagawa niya yon? Hindi sumagot agad si Jameson. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana. Pilit na inaaninag ang dilim. Ma'am, sa taong sagad ng kasakiman, ang dugo ay tubig lamang na pwedeng itapon. Narinig ko ang utos niya. Hindi siya titigil hangga't hindi mo pinipirmahan ang kamatayan mo. Hindi pa matatapos ang sinasabi ni Jameson, biglang naputol ang kuryente. Ang buong mansyon ay nilabo ng kabuang kadiliman. Jameson! Impit na tili ni Alicia. Pakiramdam niya ay may mga kamay na susunggab sa kanya mula sa kung saan. Huwag kayong aalis sa tabi ko, ma'am. Bulong ni Jameson. Naramdaman ni Alicia ang isang mainit at gasgas na kamay na humawak sa kanyang palad. Kahit nasa gitna ng takot, ang init na yon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kinuha ni Jameson ang kanyang lighter at pinanatili ang maliit na apoy nito. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa main entrance. Sinundan ito ng basag na salamin at ang hiyaw ng mga katulong mula sa kabilang panig ng mansyon. Diyan na sila. Hindi tayo pwedeng lumabas sa harap. Doon tayo sa dadaanan ng mga kagamitan sa likod. Dinala ni Jameson si Alicia sa isang makitid na pasilyo. Bawat yabag ng kanilang mga paa ay tila kulog sa pandinig ni Alicia. Habang dumadaan sila sa gilid ng living room, nakita nila ang mga anino ng 5 lalaking may hawak na baril at itak. Sila ang mga tauhan ni Matilda. Mga mamamatay taong walang kaluluwa. Tanapin ang babae. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas. Bulyaw ng isa sa mga lalaki. Napayakap si Alicia sa likod ni Jameson. Amoy niya ang pawis at ang bango ng sabon ng lalaki. Sa sandaling yon, ang likod ni Jameson ang nagsilbi niyang pader laban sa kabatayan. Maingat lang po, ma'am. Bulong ni Jameson habang binubuksan ang maliit na pinto patungo sa hardin. Nang makalabas sila sa mansyon, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit hindi pa sila ligtas. Kailangan nilang marating ang gate. Habang nagtatago sa likod ng malalaking paso ng halaman, nakita nila ang nakahandusay na gwardya sa may gate. May tama ito ng bala sa dibdib. Diyos ko! Napahikbi si Alicia, ngunit agad na tinakpan ni Jameson ang kanyang bibig. Huwag kayong gagawa ng ingay, Alicia. Malapit na tayo. Madiing sabi ni Jameson. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan nito. Nang walang ma'am, ramdam ni Alicia ang bigat ng sitwasyon. Biglang may sumigaw mula sa likuran nila. Dito sila, ang babae at ang driver. Sumigaw si Jameson. Hinila ni Jameson si Alicia ng buong lakas. Rinig nila ang mga putok ng baril na tumatama sa mga semento sa paligid nila. Parang isang pelikula ang lahat. Ngunit ang takot na nararamdaman ni Alicia ay totoong-totoo. Nang makalabas sila ng gate, swerteng may dumaan na taxi. Kuya, bilis! Takbo! Sigaw ni Jameson habang isinasakay si Alicia sa loob. Habang humaharurot ang taxi palayo sa mansyon, napakagulhol na si Alicia. Ang kanyang buhay na dati ay puno ng karangyaan ay nagiba sa loob lamang ng isang gabi. Bakit niya nagawa to? Bakit? Tanong ni Alicia sa hangin. Dahil sa pera, Alicia. Walang pinipiling biktimang kasakiman. Sagot ni Jameson habang tinitingnan ang likuran ng taxi kung may sumusunod ba sa kanila. Huwag kayong mag-alala, malayo tayo sa kanila. Saan tayo pupunta, Jameson? Wala akong dala. Kahit pera, wala. Anang dalaga habang tinitingnan ng kanyang sarili na wala man lang dalang bag. Dadalhin kita sa amin, sa probinsya. Doon, walang nakakakilala sa iyo. Doon, hindi ka nila matatagpuan. Deklara ni Jameson. Tiningnan ni Alicia ang driver. Ang mukha nito ay bakas ng pagod, ngunit ang mga bata nito ay puno ng paninindigan. Salamat, Jameson. Kung wala ka, baka bangkay na ako ngayon. Hindi ko hahayaang mangyari yun, kahit buhay ko ang maging kapalit. Sa loob ng bus na kanilang sinakyan patungo sa timog, unti-unting bumigay ang katawan ni Alicia sa pagod. Humilig ang kanyang ulo sa balikat ni Jameson.
Sa gitna ng pagtakas, naramdaman ni Jameson ang tibok ng puso ng babaeng matagal na niyang iniibig mula sa malayo. Isang pag-ibig na alam niyang bawal, pero handa niyang ipaglaban hanggang sa huling hininga. Ang liwanag na bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng luma at humaharurot na bus. Sa bawat lubak ng daan, tila nayayanig din ang pagkatao ni Alicia. Ilang oras na silang bumabaybay patungo sa isang lugar na hindi niya alam kung nasaan sa mapa. Ang tanging alam niya lang, ang kanyang balikat ay nakadantay sa matigas at matatag na braso ni Jameson. Nang imulat ni Alicia ang kanyang mga mata, ang bumungad sa kanya ay ang tanawin ng malalawak na palayan at mga bundok na nababalot ng hamog. Malayo ito sa matatayog na gusali ng Makati. Malayo sa mausok na hangin ng syudad. Gising ka na pala. Malapit na tayo. Isang sakay na lang ng tricycle at mararating na natin ang barangay namin. Jameson, tawag ni Alicia. Ang kanyang boses ay tila gasgas. Paano ang pamilya mo? Baka magulat sila na may kasama kang katulad ko. Wala akong dalang kahit ano. Hindi ako nakapagpalit ng damit. Tumingin sa kanya si Jameson. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alicia ang isang maliit na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting hindi formal, kundi totoo. Huwag mo alalahan ng hitsura mo, Alicia. Sa amin, mas mahalagang tao kaysa sa suot nito. Ang nanay ko, si Aling Rosa, ay matagal nang gustong makita ang amo na lagi kong ikinikwento sa mga sulat ko. Pagkababa nila sa bus stop, sumakay sila sa isang karag-karag na tricycle. Bawat kanto ay may bumabati kay Jameson. Uy Jameson, nagbalik ka! Sigaw ng isang mangingisda. Sino yung kasama mong napakaganda? Artistahin na! Namula si Alicia. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Yung walang halong plastik o interes sa kanyang pera. Paghinto ng tricycle sa tapat ng isang simpleng bahay na gawa sa pinaghalong semento at kawayan, pumilis ang tibok ng puso ni Alicia. Ito na ang bagong buhay niya. Isang matandang babae ang mabilis na lumabas mula sa loob. Si Aling Rosa. Sa sandaling makita nito si Jameson, agad itong yumakap ng mahigpit. Anak, akala ko'y sa susunod na buwan ka pa uuwi. Ngunit agad ding naputol ang yakap nito nang mapako ang tingin kay Alicia. Nakita ni Aling Rosa ang gulugulong buhok ng dalaga, ang mansya ng dugo sa laylayan ng dress nito at ang bakas ng takot sa mga mata nito. Siya po si Alicia, Nay, ang aking amo. Pagpapakilala ni Jameson. Bago pa man makapagsalita si Alicia para humingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pagdating, naramdaman na niya ang mainit at magaspang na yakap ni Aling Rosa. Diyos ko, iha! Mukhang marami kayong pinagdaanan. Halika sa loob. Huwag kang matakot dito. Ligtas ka. Sa loob ng maliit na bahay, amoy tuyo at bagong saing na kanin, walang aircon. Tanging isang lumang electric fan lang ang nagpapaikot ng hangin. Ipinahiram ni Aling Rosa ang isang malaking t-shirt at duster kay Alicia para makapaglinis ito ng katawan. Habang nagbibihis sa likod ng isang telang nagsisilbing pinto, hindi mapigilan ni Alicia ang mapaiyak. Naririnig niya ang bulungan ni Jameson at ng kanyang ina sa labas. Anak, bakit may mga sugat kayo? Bakit parang tinugis kayo ng tadhana? Tanong ni Aling Rosa. Nay, nasa panganib ang buhay niya. Ang sarili niyang tiyahin na nagpapatay sa kanya dahil sa mana. Wala na siyang matuluyin sa Manila na hindi siya mahahanap. Dito muna siya. Ako nang bahala sa kanya. Pero Jameson, alam mo bang mas malaki ang panganib na dala niyan sa'yo kapag nalaman nilang itinatago mo siya? Nay, hindi ko siya kayang iwan. Kahit anong mangyari, hindi ko siya bibitawan. Nang lumabas si Alicia, suot ang kupas na duster ni Aling Rosa, tila natigilan si Jameson. Kahit sa pinakasimpleng suot, nangingibabaw ang ganda ni Alicia. Isang gandang hindi nabubura ng putik o takot. Kain na tayo, Alicia. Aya ni Jameson. Naupo sila sa isang maliit na mesang kahoy. Ang ulam ay pritong galunggong at kamatis. Para kay Alicia na sanay sa steak at mamahaling wine, ang pagkain yon ang pinakamasarap na natikman niya sa buong buhay niya. Marahil dahil ito ang unang pagkakataon na kumain siya nang walang takot na laso ng kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, lumabas muna si Jameson sa beranda para magbantay. Sumunod si Alicia. Jameson, bakit mo ginagawa to?
Pwede mo naman akong iwan sa police station sa mga kaibigan ko. Bakit kailangan dalahin mo ako rito at idamay ang pamilya mo? Humarap sa kanya si Jameson. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang lalim ng emosyon sa kanyang mga mata. Dahil sa police station, may mga mata si Matilda. Sa mga kaibigan mo, madali ka matutuntun. Pero dito akong hari ng lupang to. At dito, sisiguraduhin kong walang makakasama sa iyo. Huminga ng malalim si Jason. Tila tinitimbang kung itutuloy ang sasabihin. Dahil hindi ko yata kayang makitang mundo ko kung wala ka rito, Alicia. Nabigla si Alicia sa narinig. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Sa gitna ng trahedya, isang bagong uri ng apoy ang nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na mas mapanganib kesa sa mga baril ni Matilda. Habang bumabalot ang katahimikan sa payapang baryo ni Jameson, isang magkakaibang uri ng ingay ang namamayani sa loob ng mansyon ng mga De Vega sa Maynila. Isang malakas na kalabog ng baso ang bumasag sa katahimikan ng library. Mga inutil! Mga walang kwenta! Sigaw ni Matilda. Ang kanyang buka ay halos hindi na makilala dahil sa galit. Isang babae at isang driver lang ang pinapakuha ko sa inyo. Pero hinayaan niyo silang makatakas? Nakatungo ang kanyang mga tauhan. Hindi makatingin ng diretso. Si Martin, ang pinuno ng mga goons, ay nanginginig ang boses habang nagpapaliwanag. Boss, mabilis sila nakasakay ng taxi. Sinubukan naming habulin pero nawala sila sa gitna ng trapiko. Huwag niyo akong bigyan ng mga basurang dahilan. Buhay pa ang pamangkin ko. At habang humihing ang batang yon, hindi ko makukuha ang pirma na kailangan ko. Hindi ko lubos na pagmamay-ari ang kumpanyang ito hanggat hindi siya namamatay o sumusuko. Naglakad si Matilda ng pabalik-balik. Ang kanyang isip ay parang isang laso na kumakalat. Hanapin niyo pamilya na driver na yon. Alamin niyo kung saan siya galing. Walang driver na magliligtas ng amo ng walang dahilan. Tiyak na, itatago niyo yun sa lugar na pamilyar siya. Samantala, sa probinsya, ang dating bilyonaryang si Alicia ay gising na bago pa man tumilaok ang manok. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt ni Jameson at maluwag na shorts. Nakaupo siya sa may batalan. Pinapanood ang pagsikat ng araw habang hawak ang isang baso ng mainit na kape. Maaga ka yata, Alicia. Puna ni Jameson habang lumalabas ng bahay. Hubad baro at may bitbit na palakol para sa panggatong. Bahagyang namula si Alicia na makita ang matitigas na muscle sa braso at dibdib ni Jameson. Iba ang aura ng lalaki rito. Mas mukha siyang matikas, mas mukha siyang malaya. Hindi ako makatulog ng maayos. Iniisip ko si tita. Hindi yung titigil Jameson. Kilala ko siya. Gagawin niya ang lahat. Tumigil si Jameson sa paglalakad at lumapit sa kanya. Dito, Alicia. Akong batas. Walang makakapasok sa baryong to na hindi ko nalalaman. At ang mga tao rito, tandang tumulong sa akin dahil alam nilang hindi ako gagawa ng masama. Pero Jameson, paano kung itamay nilang nanay mo? Paano kung masunog ang bahay niyo dahil sa akin? Ang boses ni Alicia ay puno ng pagsisisi. Hinawakan ni Jameson ang balikat ni Alicia. Ang init ng kanyang palad ay tila tumagos sa balat ng dalaga. Huwag mong pasanin ang mundo, Alicia. Nandito ako. Yan ang panata ko sa iyo mula nung unang araw na pumasok ako bilang driver mo. Hindi lang trabaho ang tingin ko sa pagbabantay sa iyo. Lumipas ang mga araw at unti-unting natutong mamuhay ng payak si Alicia. Natuto siyang maglaba sa sapa, magsaing gamit ang kahoy at makipagkwentuhan kay Aling Rosa. Ngunit sa bawat gabi na magkatabi silang nakaupo ni Jameson sa silong ng bahay, mas lalong nagiging mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Jameson, bakit wala kang nobya? Biglang tanong ni Alicia isang gabi habang pinapanood nila ang mga alitap-tap. Natawa ng bahagya si Jameson. Isang tunog na musika sa pandinig ni Alicia. Sino naman magkakagusto sa isang driver na laging wala sa probinsya? Ang buhay ko'y nasa Manibela lang, Alicia. At saka ano? Humarap si Jameson sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang kanyang mga bata ay puno ng katotohanan. At saka, mahirap pagmahal ng iba kapag ang puso mo ay nakatali na sa isang taong hindi mo maaabot. Sino siya? Siya? Siya yung babaeng laging nasa backseat ng kotse ko. Yung babaeng tinitingnan ko sa rearview mirror ko tuwing malungkot siya.
Yung babaeng handa akong alayan ang buhay ko at hindi niya ako napapansin. Napatigil ang mundo ni Alicia. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila sumasabay sa pangalan ni Jameson. Jameson, matagal na? Matagal na, Alicia. Pero alam ko lugar ko. Driver mo lang ako. Langit ka. Lupa ako. Hindi nakapagsalita si Alicia. Gusto niyang sabihin na sa sandaling ito, wala ng langit at lupa. Pareho na silang nakatapak sa lupang ito. Parehong nagtatago at parehong natatakot. Hinawakan ni Alicia ang kamay ni Jameson. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng paparating na motorsiklo. Hindi ito ang tunog ng mga motor sa baryo. Mas malakas ito. Mas mabilis. Agad na tumayo si Jameson at kinuha ang kanyang polo sa tabi ng pintuan. Alicia, pumasok ka sa loob. Kayo na. Jameson, ano nangyayari? May mga hindi kilalang tao na pumasok sa barangay hall. Nakita sila ni Kapitan. Mukhang mabilis tayong nahanap ng tita mo. Ang takot na akala ni Alicia ay nawala na, ay muling bumalik. Mas matindi at mas mapanganib. Hindi lang pala buhay niya ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng pamilyang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang anino ni Matilda ay tuluyan nang nakarating sa kanilang paraiso. Ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay tila naging isang malupit na biro. Ang tunog ng mga motorsiklo ay papalapit. Bawat ugong ay tila isang babala na ang kamatayan ay hindi na malayo. Sa loob ng bahay, mabilis na kumilo si Jameson. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng lambot para kay Alicia ay biglang naging parang bato. Mabangis at handang pumatay. Nay, dalhin niyo si Alicia sa bodega sa likod. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Utos ni Jameson habang hinihigpitan ang kapit sa kanyang bolo. Jameson, paano ka? Tanong ni Alicia. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hinawakan niya ang braso ng lalaki, ayaw itong bitawan. Tumingin si Jameson sa kanya. Sa kabila ng panganib, may kislap ng pangako sa kanyang mga bata. Alicia, sinabi ko sa iyo, walang makakasama sa iyo habang humihinga ako. Magtago na kayo. Walang nagawa si Alicia kundi ang sumunod kay Aling Rosa. Habang naglalakad sila patungo sa madilim na bodega, narinig niya ang paghinto ng mga motor sa tapat ng kanilang bakuran. Narinig niya ang malalakas na boses ng mga lalaki. Ang mga boses na narinig niya noong gabing pasukin ang kanyang mansyon. Sa labas, hinarap ni Jameson ang 3 lalaking armado ng mga baril at balisong. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa talim ng kanyang bolo. Nasaan ang babae, driver? Tanong ng isang lalaking may pilat sa muka. Siya si Martin, ang kanang kamay ni Matilda. Ibigay mo na siya sa amin at ahayaan ka naming mabuhay. Sayang naman ang galing mo. Nagtatrabaho ka lang naman para sa pera, di ba? Natawa ng mapait si Jameson. Hindi niyo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa taong mahal ko. Bago pa man makaputok si Martin, mabilis na kumilo si Jameson. Dahil kabisado niya ang bawat sulok ng kanilang bakuran, ginamit niya ang kadiliman. Sinipa niya ang isang tumpok ng mga panggatong upang magsilbing harangat. Mabilis na dinaluhong ang isa sa mga tauhan. Isang malakas na tadyang ibinigay niya rito. Kasunod ang pag-agaw sa baril nito. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong baryo. Nagising ang mga aso at nagsimulang magsisigaw ang mga kapitbahay. Ngunit ang mga tauhan ni Matilda ay hindi basta-basta susuko. Sa loob ng bodega, nakakulong ang hininga ni Alicia. Bawat putok ng baril ay tila tumatama sa kanyang puso. Jameson, bulong niya sa dilim. Iha, magtiwala tayo sa anak ko. Marunong lumaban ang batang yan. Hindi niya hahayaang mapahamak tayo. Ngunit hindi nakinig si Alicia. Alam niyang outnumbered si Jameson. Sa gitna ng takot, may nakita siyang isang lumang gasera at mga bote sa tabi. Isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na siya ang mahinang bilyonaryang laging nagtatago. Kung mamamatay man si Jameson, mamamatay siya na lumalaban sa tabi nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bodega. Iya, wag! Pigil ni Aling Rosa, pero huli na. Paglabas ni Alicia, nakita niya si Jameson na nakikipagpuno kay Martin. May dugo na sa braso ni Jameson, pero hindi ito bumibitaw. Ang 2 pang tauhan ay papalapit na sa kanila. Bit-bit ang kanilang mga baril. Hoy! Dito niyo ako hanapin!
Sigaw ni Alicia habang ibinabato ang gasera sa direksyon ng mga lalaki. Nagkaroon ng maliit na pagsabog ng apoy na nakakuha ng atensyon ng mga goons. Dahil sa pagkagulat ng mga ito, nagkaroon ng pagkakataon si Jameson. Gamit ang huling lakas, sinunggaban niya si Martin at pinatumba ito. Kinuha niya ang baril nito at itinutok sa 2 pang tauhan. "Tumalis na kayo! Gusto niyo pang mamatay dito!" Buliyaw ni Jameson. Ang kanyang boses ay tila kulog sa katahimikan. Dahil sa takot sa nangingit-ngit na galit ni Jameson at sa papalapit ng mga taga-baryo na bibit-bit ng mga itak at sulo, mabilis na nagsatakbo ang mga tauhan ni Matilda pabalik sa kanilang mga motor. Nang mawala na ang mga ito, agad na napatakbo si Alicia kay Jameson. "Jameson, may sugat ka! Diyos ko, ang daming dugo!" Napaluhod si Jameson sa pagod, pero sinalo siya ni Alicia. Humilig ang ulo ni Jameson sa dibdib ng dalaga. "Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas." Mahinang sabi nito, pilit nang umingiti. "Gaga ka ba? Akala mo ba hahayaan kitang mamatay mag-isa?" Umiiyak na sabi ni Alicia. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki. Wala nang pakialam kung marumihan ang kanyang duster ng dugo. "Mahal kita, Jameson. Naririnig mo ba ako? Huwag kang pipikit." Natigilan si Jameson. Ang sakit ng kanyang sugat ay tila nawala sa narinig. Anong sabi mo?" "Mahal kita. Higit pa sa pera ko. Higit pa sa kumpanya ko." Ulit ni Alicia habang hinahalikan ng noo ng lalaki. Sa gitna ng palayan, sa ilalim ng nagbabagang langit at amoy ng pulbura, isang pangako ang nabuo. Ngunit alam nilang hindi pa ito ang katapusan. Si Matilda ay hindi titigil hanggat hindi sila tuluyang nadudurog. Ang gabi ng engkwentro ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lamang sa katawan ni Jameson, kundi maging sa katahimikan ng buong baryo. Sa loob ng maliit na kwarto, tanging ang tunog ng kuliglig at ang mahinang pag-ungol ni Jameson ang naririnig. Gamit ang mainit na tubig at malinis na tela, maingat na nililinis ni Alicia ang sugat sa braso ng lalaki. "Dahan-dahan, Alicia. Ayos lang ako." Bulaw ni Jameson. Ang kanyang mukha ay maputla, pawisan at bakas ang hapdi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng dalaga. "Huwag kang magsinungaling, Jameson. Malalim ang tama mo." Sagot ni Alicia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-aalala. Sa bawat dampi ng tela, parang nadarama rin niya ang sakit na nararamdaman ng lalaki. "Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa iyo dahil sa akin." Biglang hinawakan ni Jameson ang kamay ni Alicia. Pinatigil ito sa paglilinis. "Alicia, tingnan mo ko." Nag-angat ang tingin ng dalaga. Sa maliit na liwanag ng gasera, ang tensyon sa pagitan nila ay tila kuryenteng dumadaloy. "Ang sinabi mo kanina sa palayan, totoo ba yun o? Dahil lang yun sa takot?" Huminga ng malalim si Alicia. Ang bilyonaryong laging kontrolado ang emosyon ay wala na. Ang tanging natitira ay isang babaeng nagmamahal ng tapat. "Totoo yun, Jameson. Hindi ko alam kung kailan o paano. Pero ang alam ko lang, ikaw ang kailangan ko. Hindi ang yaman ko, kundi ang kumpanya. Kundi ang lalaking handang mamatay para sa akin." Hindi na nakapagsalita si Jameson. Gamit ang kanyang malakas na braso, hinila niya si Alicia palapit at pinagsalo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, pait at matagal ng pananabik. Sa sandaling yon, ang mundo sa labas ay naglaho. Wala ng driver at amo. Tanging 2 kaluluwang nagtatago sa gitna ng unos. Habang bumubuo ng pangako ang dalawa, sa kabilang panig ng bansa, tila naging impyerno ang opisina ni Matilda. Ang balitang nabigo ang kanyang mga tauhan at may mga nasugatan pa ay naging lason sa kanyang isipan. "Pinaril kayo ng isang driver?" Pasigaw na tanong ni Matilda kay Martin na ngayon ay may benda sa balikat. "Isang hamak na driver lang ang tumalo sa inyo sa gitna ng bukid?" "Boss, hindi siya ordinaryong driver. Marunong siyang humawak ng baril at kabisado niyang terrain." Depensa ni Martin. Lumapit si Matilda at malakas na sinampal ang lalaki. "Wala akong pakialam. Ngayon, alam na nila na nahanap natin sila. Tiyak nalilipat sila ng lugar." Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Hello? Ito na yung plan B. I-freeze ang lahat ng bank accounts ni Alicia. I-report ang sasakyan niya bilang carnap at idawit ang driver sa kidnapping. Gusto ko ang buong bansang maghanap sa kanila."
Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Matilda. Kung hindi ka mamamatay sa bala, Alicia, mamamatay ka sa gutom at kahihiyan. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Nang sumikat ang araw, hindi mapakali si Jameson. Alam niyang hindi titigil ang mga tauhan ni Matilda. Maya-maya pa ay dumating si kapitan ng barangay. Hingal na hingal. Jameson, Alicia, kailangan niyo nang umalis dito. Nakita ko sa balita sa bayan. Pinaghahanap kayo ng mga pulis. Kidnapping daw ang ginawa mo kay Alicia Jameson. At ang sasakyang ginamit niyo, nakaw daw. Ano? Napakasinungaling niya. Ganyan siya kumilos, Alicia. Gagamitin niyang batas para ipitin tayo. Nay, kailangan niyo ring umalis dito. Pumunta muna kayo sa kapatid niyo. Delikado rito. Pero saan kayo pupunta? Sa kabundukan. May maliit na kubo ng tatay ko dati. Doon, walang signal, walang kalsada, at walang makakahanap sa atin. Pero Alicia, mahirap doon. Baka hindi mo kayanin. Hinawakan ni Alicia ng mahigpit ang kamay ni Jameson. Kahit sa dulo ng mundo, Jameson, sasama ako. Basta magkasama tayo. Bitbit ang kakaunting gamit at ang bigat ng kanilang sitwasyon, tinahak na Jameson at Alicia ang matarik na daan patungo sa kabundugan. Bawat hakbang ay tila pagsubok sa kanilang katatagan. Ang mga mamahaling sapatos ni Alicia ay sira na. Ang kanyang mga paa ay puno ng paltos, pero hindi siya dumaing. Habang naglalakad, narinig nila ang tunog ng chopper sa himpapawid. Nagtago sila sa ilalim ng malalagong puno. Hinahanap na talaga tayo. Bulong ni Jameson habang nakayakap kay Alicia mula sa likod upang hindi ito makita mula sa itaas. Jameson, natatakot ako. Pag-amin ni Alicia. Hinalika ni Jameson ang tuktok ng ulo ng dalaga. Agatawa kong kamay mo, wala kang dapat ikatakot. Tayo laban sa mundo, Alicia, at hindi ako susuko. Sa gitna ng masukal na gubat, ang kanilang pag-ibig ay naging tanging sandata. Ngunit sa likod ng bawat puno, tila may nagmamasid. Ang laso ni Matilda ay unti-unti nang kumakalat, at ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang bawat akbang paakyat sa matarik na bahagi ng bundok ay tila isang parusa para kay Alicia. Ang hangin ay unti-unting lumalamig at ang makakapal na hamog ay tila mga aninong. Pilit silang nilalamon. Pagod, gutom at puno ng takot. Tanging ang init ng kamay ni Jameson ang nagsisilbing angkla ni Alicia sa realidad. Kaunti na lang, Alicia. Malapit na tayo. Pagpapalakas ng loob ni Jameson, kahit siya ay hingal na rin at ang sugat sa kanyang braso ay muling kumikirot dahil sa bigat ng kanilang dinadala. Nang marating nila ang isang maliit na patag sa gilid ng bangin, tumambad sa kanila ang isang luma at halos gibang kubo. Gawa ito sa pawid at kawayan. Tila nakalimutan na ng panahon. Ngunit para sa kanila, ito ang pinakaligtas na kuta sa buong mundo. Dito muna tayo. Ani Jameson habang binubuksan ang kakarag-karag na pinto. Agad na napaupo si Alicia sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga paa ay dumiduguan at ang kanyang magandang muka ay punong-puno ng dumi at pawis. Ngunit sa halip na magreklamo, tiningnan niya ang paligid. Malayo ito sa malambot na kama ng kanyang mansyon. Pero dito, walang Matilda na nagmamanman. Habang nagtatago ang dalawa sa katahimikan ng bundok, ang syudad ay naging pugad ng kaguluhan. Sa bawat screen ng telebisyon, makikita ang mukha ni Jameson at Alicia. Flash report. Ang bilyonaryang heiress na si Alicia de Vega, dinukot umano ng kanyang sariling driver na si Jameson Galvez. Ayon sa kanyang tiyahin na si Matilda de Vega, kinuha rin ng sospek ang mamahaling sasakyan ng biktima. Ang pulisya ay naglabas na ng shoot-to-kill order kung sakaling manlaban ng sospek. Nanonood si Matilda sa kanyang opisina habang may hawak na baso ng alak. Isang matagumpay na ngiti ang nakapinta sa kanyang muka. Ngayon, wala ka nagtatakbuhan, Alicia. Ang buong bansa magiging kulungan niyo. At kapag nahanap kayo, sisiguraduhin kong wala na makapagsasalita sa inyong dalawa. Inutusan niya si Martin na higpitan ang pagbabantay sa lahat ng exit. Huwag kayong titingin sa kalsada lang. Tingnan niyo ang mga bundok. Alam ng driver na yan ang pasikot-sikot doon. Sa loob ng kubo, sinubukan ni Jameson na magpaningas ng apoy. Wala silang dalang pagkain, kundi ilang pirasong saba at kamote na ibinigay ni Aling Rosa bago sila umalis. Pasensya ka na, Alicia. Ito lang ang kaya kong ipakain sa iyo ngayon. Malungkot na sabi ni Jameson habang iniaabot ang inihaw na saba.
Kinuha ito ni Alicia at ngumiti ng mapait. Jameson, huwag kang humingi ng paumanhin. Mas gusto kong saban na to kaysa sa mga handog ni tita na puno ng lason. Ang mahalaga, magkasama tayo. Naupo si Jameson sa tabi niya. Ang lamig ng gabi ay nagsisimulang pumasok sa mga siwang ng kubo. Kinuha niya ang isang lumang kumot at binalot ito sa kanilang dalawa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Alicia ang bilis ng tibok ng puso ni Jameson. Jameson, paano kung hindi na tayo makabalik? Paano kung dito na lang tayo habang buhay? Maiwan ko ang lahat. Ang yaman, ang kumpanya. Kakayanin mo ba ako makasama kahit wala tayong pera? Hinawakan ni Jameson ang baba ni Alicia at iniharap ito sa kanya. Alicia, matagal na kitang mahal bago ko pa nalamang bilyonarya ka. Sa tingin mo ba pera ang habol ko? Kaya ko magbungkal ng lupa, kaya kong mangisda, basta ikaw ang kasama ko sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Isang luha ang pumatak sa mata ni Alicia. Hinila siya ni Jameson sa isang mahigpit na yakap. Sa gabing yon, sa gitna ng kawalan, natuklasan nila na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang perang iniwan ng kanyang ina, kundi ang pag-ibig na nagbibigay sa kanila ng dahilan para lumaban. Kinaumagahan, nagising si Jameson sa tunog ng isang makina. Hindi ito chopper. Mas malapit ito. Mas mababa. Drones. Bulong ni Jameson habang tinitingnan ng isang maliit na lumilipad na gamit sa labas ng kubo. Nahanap na nila tayo. Mabilis niyang ginising si Alicia. Alicia, kailangan nating lumipat. Ngayon na, nakita tayo ng drone ni Matilda. Bago pa man sila makalabas ng kubo, umalingaw-ngaw na ang isang malakas na boses mula sa isang megaphone sa baba ng dalisdis. Jameson Galvez, sumuko ka na. Palayain na si Alicia de Vega kung ayaw nang mamatay. Nadiga si Alicia sa takot. Nakita niya sa di kalayuan ang mga anino ng mga lalaking nakauniforme at mga tauhan ni Martina. Mabilis na umaakyat sa bundok. Ang kanilang munting paraiso ay naging isang bitag na muli. Jameson, anong gagawin natin? Di tayo susuko, Alicia. Doon tayo sa likod, sabay kipot ng talon. Doon lang ang tanging paraan para makatakas. Ang laban para sa kanilang kalayaan ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Wala nang atrasan. Buhay o kamatayan ang nakataya sa bawat segundo. Ang boses mula sa megaphone ay tila isang hatol ng kamatayan na umuulit sa bawat sulok ng bundok. Hindi na lamang ito tungkol kay Matilda. Ang buong puwersa ng batas at ang mga bayarang mamamatay tao ay nasa likuran na nila. Ang katahimikan ng kubo ay napalitan ng kalabog ng dibdib ni Alicia habang mabilis siyang hinihila ni Jameson patungo sa masukal na bahagi ng gubat sa likod ng kanilang pinagtataguan. Huwag kang lilingon, Alicia. Tumakbo ka lang. Sigaw ni Jameson. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon kahit naramdam niya ang pagtagas ng dugo mula sa kanyang sugat sa braso na muling bumuka dahil sa puwersa ng kanilang pagkilos. Sa likuran nila, narinig ang pagdaos-dos ng mga tuyong dahon at ang pagkakaingi ng mga sanga. Ang mga tauhan ni Martin ay mabilis na nakakaakyat. Isang putok ng baril ang pumasag sa hangin. Tumama ang bala sa puno na malapit sa ulo ni Alicia. Napasigaw si Alicia sa sobrang takot. Ngunit agad siyang sinalo ni Jameson. Dito ko, Alicia. Hindi ka nila matatamaan. Lumingon si Jameson at nagpaputok ng 2 beses gamit ang inagaw na baril para lamang takutin at patigilin ng mga humahabol. Alam niyang limitado ang kanyang bala. Kailangan niyang maging matalino. Nakarating sila sa dulo ng isang matarik na dalisdis. Sa ibaba, matatanaw ang isang rumaragasa at nagagalit na talon. Ang tubig ay bumabagsak sa isang malalim na basin na napapalibutan ng matatalim na bato. Ito ang kipot ng pag-asa. Isang lugar na ayon sa mga matatanda sa baryo ni na Jameson ay walang sino mang nangangahas na puntahan dahil sa panganib nito. Jameson, wala na tayong madadaanan. Nandiyan na sila. Lumingon si Jameson. 5 metro na lang ang layo ni na Martin at ng 2 pang armadong lalaki. Nakatutok ang mga baril nito sa kanila. Wala na kayong tatakbuhan, driver. Tuwang-tuwang sigaw ni Martin. Ibigay mo ng babae. Utos ng tita niya. Buhay siyang dadalhin. Pero ikaw, pwede ka na mamatay rito. Humarap si Jameson kay Alicia. Inawakan niyang magkabilang balikat ng dalaga. Sa gitna ng ingay ng talon at ng bantahan ng mga baril,
Ang mundo nila ay naging tahimik sa isang sandali. Alicia, magtiwala ka sa akin. Tatalon tayo. Bulong ni Jameson. Nalaki ang mga mata ni Alicia. Ano? Jameson, mamamatay tayo. Mas mamamatay tayo kung mananatili tayo rito, Alicia. Mahal kita. Hindi kita bibitawan kahit sa ilalim ng tubig. Sabay tayo. Sa bilang ng 3. 1. Panimula ni Jameson. Huwag silang hahayaang tumalon. Barilin yung driver. Utos ni Martin. 2. 3. Bago pa man makapindot ng gatilyo ang mga tauhan ni Matilda, bumulusok na ang dalawa sa kailaliman ng bangin. Ang huling narinig ni Alicia ay ang hangin na humahagupit sa kanyang tenga at ang malakas na sigaw ng galit ni Martin. Pagkatapos, ang lahat ay naging madilim at malamig. Ang bagsak ng tubig ay tila libo-libong karayom na tumusok sa balat ni Alicia. Ang lakas ng agos ay pilit silang pinaghihiwalay. Sa ilalim na nagagalit na tubig, pilit na iminulat ni Alicia ang kanyang mga mata. Nakita niya si Jameson na pilit siyang inaabot. Ang kamay nito ay nakalahad sa gitna ng mga bula at labas-pasok na liwanag. Nang magkadaupang palad sila, hinila siya ni Jameson paitaas. Pag-ahon nila sa gilid ng ilog, malayo sa paanan ng talon, kapwa sila habolang hininga. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisama sa kanilang pagdadalamhati at pagtakas. Nanginginig sa lamig, gumapag ang dalawa patungo sa isang maliit na kuweba sa gilid ng mga bato. Alicia, ayos ka lang ba? Tanong ni Jameson, ang kanyang boses ay paos at nanghihina. Napansin ni Alicia na ang benda sa braso ni Jameson ay wala na, at ang sugat nito ay tila mas malala dahil sa pagkakabangga sa mga bato sa ilog. Jameson, ang sugat mo! Diyos ko, Jameson, huwag kang bibitaw. Sabi mo magkasama tayo. Napahilig si Jameson sa pader ng kuweba. Kahit hirap na hirap, itinaas niya ang kanyang kamay para haplusin ang pisngi ni Alicia. Nakaligtas tayo, Alicia. Malayo na tayo sa kanila. Bakit mo ginagawa to, Jameson? Pwede mo naman akong iwan sa itaas. Pwede kang sumuko at sabihing pinilit lang kita. Bakit pinili mong mamatay kasama ko? Ngumiti si Jameson, isang ngiting puno ng pag-ibig sa gitna ng pasakit. Dahil ang buhay ko'y walang kwenta kung wala ka, Alicia. Mas pipiliin kong mamatay na kasama ka kaysa mabuhay sa mundo. Alam kong nasasaktan ka. Driver mo ko, di ba? Hanggang sa dulo ng biyahe, akong magdadala sa'yo. Sa gitna ng kuweba, habang ang ulan ay bumubuhos sa labas, nagyakap ang dalawa. Ang kanilang mga damit ay basa at punit-punit. Wala silang pera. Wala silang titulo. Pero sa sandaling yun, sila ang pinakamayaman sa mundo dahil hawak nila ang puso ng isa't isa. Ngunit sa itaas ng talon, alam nilang hindi pa tapos si Martin. At sa Maynila, ang kamandag ni Matilda ay lalong tumitindi. Ang loob ng kuweba ay naging saksi sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Alicia. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malupit na uyayi, habang ang bawat hininga ni Jameson ay nagiging mabigat at mainit. Nilalagnat na ang lalaki. Ang sugat sa kanyang braso ay namumula na at namamaga. Isang malinaw na senyales ng impeksyon mula sa maduming tubig ng ilog. Jameson, huwag kang pipikit. Please! Pagsusumamo ni Alicia, pinunik niyang laylayan ang kanyang duster para ipangbenda sa braso ni Jameson. Kahit na alam niyang hindi sapat ang tela para pigilan ang lagnat nito. Alicia, makinig ka. Mahinang sabi ni Jameson. Ang kanyang mga bata ay tila nahihirapang tumuon sa dalaga. Sa loob ng bulsa ng jacket ko, may maliit na flash drive doon. Nakuha ko yun sa library ng tita mo bago tayo tumakas. Nalaki ang mga mata ni Alicia. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko, hindi na dating kakailanganin. Pero yun ang ebidensya ng lahat ng utang niya sa sugal at ang mga illegal niyang transaksyon gamit ang pangalan ng kumpanya niyo. Yan ang alas mo, Alicia. Yan ang magpapabagsak sa kanya. Hinawakan ni Alicia ang flash drive na parang isang hiyas. Hindi ko iisipin yan ngayon, Jameson. Ang kailangan mo'y ospital. Kailangan nating makababa ng bundok. Habang nakikipaglaban sa kamatayan si Jameson, si Matilda naman ay nagdiriwang sa loob ng kanyang opisina. Kampante siya dahil sa balitang tumalon sa talon ng dalawa. Para sa kanya, wala nang makakaligtas sa ganong kataas na bagsak. Ihanda ang press conference. Utos ni Matilda kay Martin na kakabalik lang mula sa bundok. Basang-basa
at puno ng galos. Ipahayag natin na pumalo na si Alicia dahil sa kidnapping ng driver niya. Gagawa tayo ng pekeng lamay at pagkatapos, ililipat ang lahat ng shares sa pangalan ko. Pero boss, hindi namin na-recover ang mga bangkay. Masyadong malakas ang agos ng ilog. Wala nang makakaligtas doon, Martin. Huwag kang maging paranoid. Buliyaw ni Matilda. Sa kanyang sobrang kagalakan, hindi niya napansin na ang isa sa mga board members ng De Vega Enterprises ay nakikinig sa labas ng kanyang pinto. Ang kasakiman niya ang nagsimulang mag-iwan ng bakas na hindi niya na kayang burahin. Sa loob ng kuweba, nagpa siya si Alicia. Hindi siya pwedeng maupo na lang at panoorin ang pag-ubos ng buhay sa lalaking nagligtas sa kanya. Gamit ang isang matibay na sanga bilang tungkod, tinulungan niyang makatayo si Jameson. Kaya natin to, Jameson. Konti na lang. Sabi ni Alicia. Bagaman ang sarili niyang mga paha ay nanginginig sa pagod, inakay niya ang lalaki. Ang bigat nito ay tila dambuhalang pasanin, pero ang pagmamahal niya ang nagsilbing lakas. Habang binabagtas nila ang gilid ng ilog sa ilalim ng madilim na langit, nakakita sila ng isang maliit na kalsadang pambukid. Isang luma at kinakalawang na pickup truck ang nakaparada sa tapat ng isang maliit na dampa. Jameson, tumingin ka. May sasakyan. Bulong ni Alicia. Inilagay niya si Jameson sa likod ng truck at pilit na kinuha ang susi na nakasabit sa loob ng dampa. Isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Si Alicia na sanay na pinaglilingkuran ay siya na ngayon nagpapatakbo ng sarili nilang tadhana. Marunong siyang magmaneho, pero ang takot na mahuli sila ang lalong nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Habang nagmamaneho palayo sa bundok, nakita ni Alicia ang mga checkpoint ng pulis. Hindi siya huminto. Sa halip, ginamit niya ang mga turo ni Jameson tungkol sa mga shortcut at daang bukid. Darating nilang isang maliit na klinika sa karatig bayan. Tulungan niyo kami! Ang asawa ko! Kailangan niya ng tulong! Sigaw ni Alicia pagkapasok sa klinika. Tinawag niyang asawa si Jameson ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling yon, wala na siyang pakialam sa titulo o katayuan. Nang makuha na ng mga nurse si Jameson, naupo si Alicia sa isang sulok ng waiting room. Kinuha niya ang kanyang cellphone na himalang gumagana pa. Isang bagay na itinago niya sa plastic bago tumalon. Tinawagan niya ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Violet, kailangan ko ng tulong mo. Buhay ako at meron akong ebidensya na sisira kay Tita Matilda. Alicia, Diyos ko, akala ko patay ka na. Sigaw ni Violet sa kabilang linya. Nasaan ka? Susunduin kita, kasamang mga abogado at ang media. Tumingin si Alicia sa direksyon ng kwarto kung saan ginagamot si Jameson. Maganda ka, Violet, dahil ang Reyna ay babalik na sa kanyang trono at hindi ko mapapatawad ang mga taong nadakit sa lalaking mahal ko. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtakas. Ito na ang simula ng paniningil. Isang galit na Alicia De Vega ang nakatakdang humarap sa mundo at ang driver na si Jameson ang magiging dahilan ng kanyang muling pagsilang. Ang lobby ng De Vega Enterprises ay nababalot ng tensyon at dulungan. Sa gitna ng malaking hall, nakabalandra ang isang malaking portrait ni Alicia na may itim na laso. Naghanda si Matilda ng isang magarbo, ngunit mapanlin lang na memorial service. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting terno, taliwas sa tradisyonal na itim. Dahil para sa kanya, ito ay araw ng tagumpay at hindi ng pagluluksa. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, isang malaking dagok sa aming pamilya, ang pagkawala ng aking mahal na pamangkin. Ang kasakimang ginawa ng kanyang driver ay hindi mapapatawad. Ngunit bilang natitirang De Vega, ako ang nagpapatuloy ng kanyang nasimulan. Habang hawak ni Matilda ang panulat para pirmahan ng dokumentong maglilipat ng lahat ng shares sa kanyang pangalan, biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng main hall. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Isang babae ang naglalakad ng matuwid sa gitna ng aisle. Hindi ito ang Alicia na kilala nila na laging nakasuot ng alahas at mamahaling makeup. Ito ay isang Alicia na may bakas ng mga galos sa muka. Suot ang isang simpleng puting polo shirt at jeans. Ngunit ang kanyang mga bata ay naglalagablab sa galit. Itigil ang dula-dula ang ito, Tita Matilda. Buhay ako at hindi ako papayag na ang mga kamay na pumatay sa aking mga tauhan at nagtangkang pumatay sa akin ang hahawak sa kumpanyang to. Nabuti ang mukha ni Matilda. Ang pen na hawak niya ay nabitawan niya at gumulong sa sahig.
Alicia, buhay ka? Isang mirakulo! Pilit siyang lumapit para yakapin ang pamangkin. Ngunit isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng sampal ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Huwag mo akong mahawak-hawakan. Alam ko ang lahat. Alam ko ang plano mong pagpatay sa akin. Alam ko ang mga illegal mong transaksyon. Wala kang ebidensya, Alicia. Nababaliw ka na dahil sa trauma. Security, ilabas ang babaeng to. Hindi natin alam kung siya ba talagang tunay na Alicia. Ngunit bago pa makagalaw ang mga guards, pumasok si Violet kasamang isang grupo ng mga pulis mula sa National Bureau of Investigation. Sa likuran nila, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad. May suot na arm sling, ngunit nakatayo ng matuwid. Si Jameson. Nang makita ni Alicia si Jameson, sandaling lumambot ang kanyang muka. Ngunit agad itong bumalik sa pagiging matigas nang humarap siya muli sa media. Ibinigay niya ang flash drive kay Attorney Suarez na kasama rin nila. Dito nakasulat ang lahat. Ang mga utang ni Matilda de Vega sa mga underground casino, ang paglipat ng pondo ng kumpanya sa kanyang personal na account, at ang mga recording ng pag-uusap nila ni Martin tungkol sa pag-aabang sa akin sa bundok. Habang pinapalabas ang mga dokumento sa screen, nagkagulo ang mga board members. Si Matilda ay tila isang hayop na nakakulong sa sulok. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa fire exit. Ngunit humarang si Jameson sa kanyang daan. Hindi ka na makakatakas, Ma'am Matilda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Tapos na ang biyahe mo. Driver ka lang. Isang hamak na driver. Dapat panatay ka na ni Martin. Sigaw ni Matilda, nawawala na sa katinuan. Tama kayo, driver lang ako. At bilang driver ni Alicia, tungkulin kong ihatid ang lahat ng basura sa tamang tapunan. At ang kulungan ang nararapat sa iyo. Pumasok ang mga pulis at pinirata ang mga kamay ni Matilda. Kasabay nito, minala rin si Martin na nahuli sa labas ng gusali habang nagtatangkang tumakas gamit ang sasakyan. Nang nailabas na si Matilda, tila nabunutan ng tinik ang buong gusali. Humarap si Alicia sa mga empleyado. Humihingi ako ng paumanhin sa kaguluhang ito. Ngunit simula ngayong araw, ang De Vega Enterprises ay magiging malinis na. At higit sa lahat, nais kong ipakilala ang taong tunay na nagligtas sa kumpanyan to. Hinawakan ni Alicia ang kamay ni Jameson sa harap ng lahat ng kamera. Siya si Jameson Galvez. Hindi lang siya ang aking driver. Siya ang aking tagapagligtas, ang aking magiging katuwang, at ang lalaking mahal ko. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ngunit ang tanging nakikita ni Jameson ay ang mga mata ni Alicia. Sa gitna ng rangya at kapangyarihan, ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa pagtakas sa dilim ay naging pinakamaliwanag na bahagi ng kanilang buhay. Nang matapos ang press conference, naglakad ang dalawa patungo sa opisina ni Alicia. Sa unang pagkakataon, naupo si Jameson sa silya ng boardroom, hindi bilang empleyado, kundi bilang kapiling ng may-ari. Tapos na ang gulo, Alicia. Bulong ni Jameson habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Hindi pa, Jameson. Magsisimula pa lang ang tunay nating kwento. At sa pagkakataong to, wala nang magtatago. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Alicia na kailangan nilang bumalik sa probinsya. May isang pangako pa siyang dapat tuparin sa pamilya ni Jameson. Ang pamilyang tumanggap sa kanya, doon wala siyang kahit na ano, kundi ang kanyang pangalan. Matapos ang bagyong yumanig sa De Vega Enterprises, ang pananahimik ang naging hiling ni Alicia. Hindi sa loob ng kanyang malamig na opisina, kundi sa lugar kung saan ang hangin ay amoy palay at ang puso niya ay unang tumibay. Kasama si Jameson, muli nilang tinahak ang daan patungo sa probinsya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila sakay ng kakarag-karag na bus o tumataka sa dilim. Sakay sila ng isang itim na SUV at si Alicia na mismo ang humahawak sa manibela habang si Jameson ay nakasandal sa tabi niya, nagpapahinga. Sigurado ka ba rito, Alicia? Tanong ni Jameson habang pinagmamasdan ang pamilyar na arko ng kanilang barangay. Baka hanapin ka sa Maynila. Ikaw ng CEO. Marami kang responsibilidad. Lumingon si Alicia at ngumiti. Isang ngiting payapa at walang halong pait. Ang pinakamalaking responsibilidad ko ngayon, Jameson, ay ang pasalamatan ng pamilyang tumanggap sa akin o wala akong kahit na ano. At ang makasama ang lalaki nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa bangko. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni na Aling Rosa, agad na bumaba si Alicia.
Sinalubong sila ng buong baryo. Hindi na sila tinuring na mga kriminal. Ang balita ng kanilang pagkapanalo laban kay Matilda ay mabilis na kumalat. Anak! Alicia! Salamat sa Diyos at ligtas kayo! Naiiyak na sigaw ni Aling Rosa habang patakbong lumalabas ng bahay. Niyakap ng mahigpit ni Alicia ang matanda. Nay, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo at kay Jameson, baka wala na ako rito. Habang nagdiriwang ang lahat, nakatanggap ng tawag si Alicia mula sa kanyang abogado. Si Matilda ay nahatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa attempted murder, graft at malversation of funds. Ngunit may isang balitag, hindi inaasahan ni Alicia. Ma'am Alicia, bago tuluyang ikulong si Matilda, may iniwan siyang sulat para sa inyo. Ani Attorney Suarez sa kabilang linya. Binasa ni Alicia ang sulat ng mag-isa sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Alicia, nanalo ka. Pero tandaan mo, ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugo rin ng isang De Vega. Akala ko ay ako ang nararapat sa yaman. Pero nung makita kitang lumalaban kasamang driver na yon, narealize ko kung bakit sa iyo iniwan ang kapatid ko ang lahat. Mayroon kang katapatan na kailanman ay hindi ko makakamit sa sugalan. Mabulok man ako sa kulungan, alam kong ang kumpanya ay nasa tamang kamay. Nabitawan ni Alicia ang papel. Wala siyang naramdamang tuwa, kundi isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang galit na matagal nang nanahan sa kanyang puso para sa kanyang tiyahin ay tuluyan ang naglaho. Napalitan ng habag. Kinagabihan, naghanda ng isang simpleng piging si Aling Rosa para sa buong barangay. May inihaw na baboy, sariwang isda at tawanan na abot hanggang sa kabilang kanto. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Jameson at kinuha ang kamay ni Alicia. Mga kababayan, alam niyo kung paano kamo nagsimula ni Alicia. Driver niya lang ako, isang tagapagsunod. Pero sa gitna ng bala at pagtatago, nalaman ko na hindi lang pala buhay niya ang gusto kong protektahan. Gusto ko ring protektahan ang puso niya habang buhay. Napahinto ang lahat sa pagkain. Ang katahimikan ay tila isang banal na sandali. Lumuhod si Jameson sa harap ni Alicia. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang dambuhalang brilyante na kayang bilhin ni Alicia, kundi isang simpleng gintong singsing na pinag-ipunan niya mula sa kanyang unang sahod bilang driver. Alicia De Vega, hindi na akong driver mo. Gusto kong maging asawa mo. Handa ka bang sumama sa akin sa biyaheng to? Kahit saan pa tayo mapadpad. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Alicia. Hinila niya si Jameson paitaas at niyakap ng buong higpit. Oo, Jameson, kahit saang daan, basta ikaw ang kasama ko sa manibela ng buhay ko. Naghiyawan ang mga tao. Si Aling Rosa ay hindi na mapigilan ng pag-iyak sa tuwa. Sa gitna ng payak na pamumuhay sa probinsya, ang bilyonaryang heiress ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Bago matapos ang gabi, naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang dagat ay kalmado, tila sumasalamin sa kanilang nararamdaman. Jameson, magpapatayo ako ng foundation para sa mga pamilya rito sa probinsya niyo. Sabi ni Alicia habang nakasandalang ulo sa balikat ng lalaki. Gusto kong ibahagi ang yaman na to sa mga taong naging totoo sa akin. Tatako, Alicia, mananatili ako sa tabi mo. CEO ka man o simpleng Alicia, ako pa rin ang tanging driver na mag-uuwi sa'yo sa huling bahagi ng araw. Ngunit habang naglalakad sila, napansin ni Jameson ang isang figura sa di kalayuan. Isang taong tila nagmamasid. Agad siyang naging alerto. Ngunit nang makita niya ang mukha nito, napangiti siya. Si Violet pala. Bitbit ang balita na ang lahat ng mga ari-arian ni Alicia sa Manila ay tuluyan ng nalinis at handa na para sa kanyang pagbabalik. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan dito. Kailangan niyo nang bumalik para sa kasal ng taon. Ang bukas ay puno ng liwanag. Wala ng mga ahas. Wala ng mga lihim. Ang biyahe ni Alicia at Jameson ay hindi pa tapos. Ngunit alam nilang kahit gaano pa katarik ang daan, hindi na sila muling mawawala. Ang katedral ay napupuno ng halimuyak na mga sariwang, white lilies at peones. Ang bawat sulok ng simbahan ay kumikinang sa liwanag ng mga kristal na chandelier. Ngunit ang tunay na kinang ay nagmumula sa mga bata ng mga taong saksi sa isang himalang naganap. Ngayong araw, ang pinaka-inaasam na kasal sa buong bansa ay nagaganap na. Ang pag-iisang dibdib ng bilyonaryang si Alicia De Vega at ng kanyang dating driver na si Jameson Galvez.
Sa labas ng simbahan, nakaparada ang isang vintage Rolls Royce. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Jameson ang nasa driver's seat. Siya ang lalaking nakatayo sa dulo ng altar. Suot ang isang itim na tuxedo na lalong nagpaangat ng kanyang kakisigan at pagkalalaki. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kaba. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking pinto na dahan-dahang bumubukas. Nang tumunog ang unang nota ng canon indie, ang lahat ay tumayo. Pumasok si Alicia. Siya ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ang kanyang wedding gown ay isang obra maestra ng puntas at sutla. Ngunit ang mas nakakasilaw ay ang kanyang ngiti. Habang naglalakad siya sa gitna ng aisle, hindi niya nakikita ang mga sikat na personalidad, ang media o ang mga bilyonaryang bisita. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng putukan. Ang lalaking yumakap sa kanya sa giniginaw na kuweba. At ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi binibili, kundi ipinaglalaban. Nang marating ni Alicia ang altar, kinuha ni Jameson ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang pamilyar na tahanan. Jameson, sa mundong puno ng mga taong gusto kong gamitin, ikaw ang tanging taong ginamit ang sariling buhay para protektahan ako. Nawala akong makita sa dilim, ikaw ang naging ilaw ng aking mga mata. Hindi ka lang naging driver ng sasakyan ko. Ikaw ang naging driver ng aking puso na nag-akay sa akin patungo sa kaligtasan at tunay na ligaya. Pinapangako ko na sa bawat lubak at sa kurbada ng ating buhay, ako ang magiging katuwang mo hanggang sa dulo. Huminga ng malalim si Jameson. Tinitingnan ang babaeng pinangarap lang niya noon sa rearview mirror. Alicia, driver mo lang ako noon. Isang hamak na tagapaglingkod na laging nasa likod mo. Pero sa bawat sandaling nakikita kita, sumusumpa ako sa sarili ko na hindi ko hahayaang may putak na luha sa mga mata mo. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga tao, sumusumpa ako na hindi na ako lalayo sa tabi mo. Ako magiging sandigan mo, ang proteksyon mo, at ang lalaki na nagmamahal sa'yo hanggang sa huling hininga ko. Tigda akong dumaan mula sa anumang unos, basta ikaw ang destinasyon ko. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Ang halik na yon ay selyo ng kanilang tagumpay. Isang halik na nagbura sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbukas ng pinto para sa isang maliwanag na bukas. Paglabas ng simbahan, sinalubong sila ng makulay na konfeti at masibagong palakpakan. Sumakay sila sa kanilang sasakyan para sa reception. Ngunit bago pa man umandar ang sasakyan, tumingin si Alicia kay Jameson. Jameson, gusto mo bang ako naman ang magmaneho? Natawa si Jameson at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Kahit kailan, Alicia, pero ngayon, hayaan mo ako muna maghatid sa iyo sa ating unang gabi bilang mag-asawa. Habang pumabaybay ang sasakyan sa malawak na kalsada, dinaanan nila ang kumpanya ng De Vega Enterprises. Ngayon, ang portrait ni Matilda ay wala na at ang kumpanya ay kilala na sa pagiging makatao at matulungin sa mga nangangailangan. Isang legasiya na binuo ni Alicia at Jameson para sa mga taga-probinsya. Nabalitaan din nila na si Matilda sa loob ng kulungan ay nagsisimula na ring magbago at tumanggap ng kanyang pagkakamali. Pinatawad na siya ni Alicia, hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil gusto ni Alicia na magsimula ng bagong buhay na walang bitbit na kahit anong bigat. Lumipas ang ilang taon. Sa isang malawak na hardin sa kanilang mansyon sa probinsya, isang bahay na mas simple pero puno ng pagmamahalan. Isang batang lalaki at isang batang babae ang masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Sila ang mga bunga ng pag-ibig ni Alicia at Jameson. Ang yaman ni Alicia ay ginamit nila para magpatayo ng mga paaralan at ospital sa buong lalawigan, habang si Jameson ay naging head ng security at logistics ng kumpanya. Tinitiyak na walang sino man ang muling makakapasok na may masamang hangarin. Minsan, hindi ko pa rin makapaniwala na dito tayo magtatapos, Jameson. Dito ang katapusan, Alicia. Ito ay simula pa lamang ng mas mahaba at mas masayang biyahe nating dalawa. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at tila isang painting ng kapayapaan. Sa mundong puno ng kasikaman at gulo, napatunayan ni Alicia at Jameson na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang pera, kundi ang isang pusong handang magsakripisyo para sa taong mahal nito. Ang kwento ng bilyonaryong heiress at ng kanyang matapat na driver
ay natapos na. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatiling isang alamat. Isang paalala na kahit gaano pa kalayo ang agwat ng inyong mundo, kung itatadhana kayo, ang lahat ng daan ay magtatagpo. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, mga ka-Love Stories PH. Grabe, hiningal ako doon sa huling bahagi Alam nyo, yung huling kabanata ni na Alicia at Jameson, hindi ko mapigilang mapangiti. Pero may kasamang kurot sa puso. Sino ba naman ang mag-aakala, di ba? Isang babaeng sa tuktok ng tagumpay, may bilyong-bilyong mana, pero ang tanging lalaking tumayo para sa kanya ay ang lalaking nasa manibela lamang ng sasakyan niya. Minsan kasi sa buhay, masyado tayong nakatingin sa malayo. Naghahanap tayo ng the one na kapantay natin sa status, sa talino o sa bank account. Pero nakita niyo ba si Jameson? Napakatahimik. Hindi siya humihingi ng atensyon. Pero nung dumilim ang mundo ni Alicia, noong tinalikuran siya ng sarili niyang kadugo na si Matilda, sino ang hindi bumitaw? Sino ang tumalon sa talon kahit alam niyang pwedeng yun na ang huling hininga niya? Ito ang aral na madalas nating makalimutan. Ang katapatan ay walang presyo. At ang tunay na pag-ibig ay walang social class. Nakakabilib din si Alicia, no? Kasi sa totoo lang, madaling maging bilyonaryo kapag nasa loob ka ng aircon na opisina. Pero ang makita mo siyang naglalabas sa sapa, natutulog sa sahig na kawayan at masaya sa inihaw na saba, doon mo makikita na ang yaman ay wala sa bulsa, kundi sa kung sino ang kasama mo sa harap ng hapagkainan. Kaya para sa inyong mga nakikinig ngayon na pakiramdam nyo ay driver lang kayo o hamak na empleyado sa buhay ng taong mahal nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tulad ni Jameson, maging matapat kayo. Protektahan niyo yung mahal nyo, hindi dahil sa kung anong meron sila, kundi dahil sa kung sino sila. At para naman sa mga Alicia natin dyan, matuto tayong tumingin sa rearview mirror. Minsan, ang lalaking magpapatakbo ng buhay mo patungo sa habang buhay na saya ay ang lalaking matagal na palang nagbabantay sa iyo sa likod. Isang matinding paalala rin ito. Ang kasakiman, tulad ng kay Matilda, ay parang lason. Akala mo nanalo ka dahil marami kang pera. Pero sa huli, mag-isa ka lang sa selda ng sarili mong puot. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam na nakakatulog ka sa gabi ng payapa ang konsensya mo. At may kamay na humahawak sa'yo na alam mong hindi ka lilikuran. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito ni na Alicia at Jameson. Muli, ito ang inyong narrator. Nagpapaalala sa inyo, sa biyahe ng pag-ibig, hindi mahalaga kung gaano kabilis ang takbo o kung gaano kaganda ang sasakyan. Ang mahalaga, alam mo kung sino ang kasama mo hanggang sa dulo ng kalsada. Maraming salamat sa pakikinig sa Love Stories PH. Hanggang sa susunod na kwento ng puso, keep safe everyone!